Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganito pong alas 5 ng umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. Unang-una sa lahat. Headlines. Ilang mga bayan sa BRMM nakararanas ng pagbaha. Unang-una sa lahat. Headlines. Force evacuation naman ipinatupad sa mga pamilyang apektado ng flash flood sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Unang-una sa lahat. Headlines. Palaya naman sa bahagi ng Isulan, Sultan Kudarat Province, winasak ng baha. Ilang mga magsasaka napaluha na lang. Unang-una sa lahat. Headlines. Samantala, malabang to Pagadian National Road naman, possible na ayon sa MPW Bond. Unang-una sa lahat. Headlines. 650,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa isang checkpoint operation sa bayan ng Mlang, North Cotabato. Unang-una sa lahat. Headlines. Pagumbayan na PNP naman na nagsagawa ng dialogue sa komunidad. Unang-una sa lahat. Headlines. Lalaking most wanted person kulong sa police operation sa bayan ng Tulunan. Unang-una sa lahat. Headlines. Dalawang kasapi ng pananakalan na group sa Mamasapano, Maguindanao del Sur, swak sa kulungan. Unang-una sa lahat. Headlines. Directorate Council meeting ng mga forester sa Pilipinas na ginanap sa Cotabato City, matagumpay kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. MLF ahjag naman nanawagan sa mga amnesty applicants na magpare-evaluate. Unang-una sa lahat. Headlines. UBJP nagsagawa ng voters education sa Tawi-Tawi. Unang-una sa lahat. Headlines. At BFP mas lalong pinalalakas. Unang-una sa lahat. Headlines. 100 at higit 50 na mga estudyante ng Jamiat Cotabato kabilang sa mga tumanggap ng educational subsidy mula kay Mayor Bruce. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang national naman mga kasama, piso bumagsak sa record low na 61.84 pesos sa kada dolyar. Unang-una sa lahat. Tatlong Headlines. grupo naman nabigyan na ng permit para magsagawa ng kilos protesta kasabay ng fifth zona ni PBBM. Unang-una sa lahat. Headlines. Balita sa ibayong dagat mga kasama, pagtaas ng presyo ng langis pinangangambahang makakaapekto sa inflation sa Europa. Unang-una sa lahat. Headlines. At balitang sports, Stephen Curry ng Golden State Warriors, kaunahang active player na nagkaroon ng Hall of Fame exhibit. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo,
unang balita. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. Nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Gising na! Bago na! Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News! Isa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita ngayong umaga pong ito ng Sabado, weekend ulit mga kasama. Ngayon po ay July 25, 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang umaga sa buong 37 barangay ng Cotabato City, maging sa kabuuan na po mga kasama ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa may technical side at digital side mga kasama, si Radyoman Sir Nathan Kilaton at si Radyoman Sir Eric Madamba Jr. Ngalan din mga kasama ng buong pwersa ng DXMY RMN Cotabato. Ako po ang inyong lingkod, Radyoman Jewel Dimapalaw. Unang Radyo, Unang Balita. Ating programa live pong napapakinggan sa frequency na 90.9 MHz mga kasama. Sa dial po ng nipong mga radyo, 90.9 MHz, FM po yan mga kasama. Pakialungkat lamang po sa dial ng inipong mga radyo, FM TuneIn mga kasama. Siyempre pa sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Huwag na rin pong kakalimutan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Good morning sa buong Bangsamoro Autonomous Region. Magandang umaga rin na sa mga karatig lugar ho natin mga kasama dito po sa Cotabato City. Kumusta po ang inyong gising mga kasama? Narinaway nasa mabuti ho kayong kalagayan at malayo sa namang uri ng kapahamakan at tuloy lang ang laban sa buhay mga ka-idol. Ayan po ay weekend, walang pasok doon sa mga estudyante at wala rin hong pasok sa mga tanggapan, lalo na ho doon ho sa mga government employee mga kasama. Dito sa Cotabato City, kumusta ang inipong umaga mga kasama? Binulabog ho kayo, ano? Binulabog pa kayo mga kasama nitong malalakas na, hindi malalakas na putok, ha? Malalakas na andar. Andar ng mga open pipe muffler. Ano? Open muffler modified. Yung iba, na dumano dyan ho sa mga pangunahing lansangan, particular ho sa mga sa kahabaan ng Sinsuat Avenue mga kasama. Ito hong grupo ng mga riders. Ano? Kumusta? Hindi ho ba kayo binulabog? Ganun pong mga gising. Gan natin kanina ang dahil mga tao dyan po sa gilid ng kalsada mga kasama nag-aabang. Natin alam ano bang meron usaping motorsiklo. Bakit? Ang dami-dami rin namang motorsiklo dito po sa lungsod mga kasama. Masyado nga nagkalat. Kaya pag-usapin natin o pag-usapan natin yun hong four-wheel vehicle. Marami dito sa Cotabato City. Pagka dumano sa mga trapiko dito sa lungsod mga kasama, sinisingitan pa ng motorsiklo. Ganon karami dito ho sa lungsod mga kasama. Sige, 5:10 ng umaga mga kasama. Good morning pa rin sa ating mga viewer.
Ito, magandang umaga muna sa ating mga commentator as of the moment. Ito, good morning kay Dara Oyao. Good morning po. Kay Hadja Fauzia Chio. Good morning din. Watching from Dato Piang, Maguindanao del Sur. Ay, sa Dato Piang, kumusta po ang baha dyan? Kumusta ko kayo dyan mga kasama? Kay Ma'am Hadja Fauzia, good morning and ingat. Kay Dato Udog Uto, magandang umaga rin from SPDA Dato Din Sinsuat, Samsudin Magid. Ludusan Camp Bader, Dato Udog Matalam, July 25, 26 to 27, Pinanser, Dato Omar Matalam, Maglangit, kay China Matalam, Maglangit. Anong ibig sabihin nito, Sir Samsudin? Sige, magandang umaga rin mga kasama kay Katbar, Dato Nor Sahid. Shoutout naman po kasama sina Ma'am Asma Inok, Rasul Abdullah, at Gendo sa lantingan ng Anulao Hospital sa bayan ng Kabakan, North Cotabato. Good morning din mga kasama kay Ashley Kudarat. Magandang umaga sa Barangay Damatog. Ingat po. Yes, mag-iingat kayo dyan po sa Northern Kabuntalan. Kumusta ho ang sitwasyon dyan, Sir Ashley Kudarat? Sige, 5:12 ng umaga mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Dako muna tayo mga kasama sa detalye po ng ating mga balita. Nagsagawa po ng force evacuation at rescue operation ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO sa mga barangay ng Malatimon, Kapinpilan at Kakal sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao del Sur dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig at banta ng pagbaha kasunod ng pananalasa ni Bagyong Quiapo. Isinagawang operasyon sa pakikipagtulungan ng pulis, Philippine Army at Bureau of Fire Protection upang mailikas mga residente na nasa mga lugar na itinuturing na mataas ang tsansa ng panganib. Patuloy na mga hinikayat ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira sa mga mababang lugar at flood-prone areas na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na sumunod sa mga evacuation advisory para sa kanilang kaligtasan. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, mangyangkyang naman ang isang magsasaka sa barangay Mambad Isulan, Sultan Kudarat Province matapos na malubog sa baha ang kanyang manawak na taniman ng palay na ilang linggo na lamang sana ay aanihin na niya. Nakita sa uploaded video sa Facebook ni Renz Orems Leanda Linda. Ang hektaryang palayan ang napinsala matapos umapaw ang tubig mula sa kalapit na dike dahilan upang matabunan at masira ang mga pananim nito. Patuloy naman ang panawagan ng mga kinaukulan sa mga residente sa mga mababang lugar na mag-ingat at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Matinding lungkot ngayon at pang-iinayang ang nararanasan ngayon ng mga magsasakang naapektuhan dahil sa sama ng panahon. Unang radyo, unang balita. 5:14 ng umaga mga kasama. Maaari nang dumaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa Marabang Tupagadian National Highway matapos itong ideklarang passable ayon sa nilabas na travel advisory ng Ministry of Public Works and Highways. Ministry of Public Works BARM kahapon sa panayam ng DXMI kay MPW BARM Deputy Minister Engineer Mahida Palawan, sinabi niya na kabilang sa mga bahaging bukas na sa mga travelers ang mga lugar ng Maladi, Malabang, Lanao del Sur na bahagi ng rutang nag-uugnay sa Cotabato, Malabang at ng Pagadian City. Sa kabila nito mga kasama, ani Engineer Palawan ay pinapayuhan pa rin ng mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na travel advisory para sa pinakabagong impormasyon. Gayunpaman, patuloy ang pagresponde ng mga otoridad sa nasabing sakuna alang-alang sa kapakanan ng mga biyahero. Unang radyo, unang balita.
medyo lang dito itong sa may Balabagan kasi once na malakas naman yung ulan, merong baha. So naman ito, ma-wash out yung mga gravel dito bridge na yun. Kung doon naman sa Malabang, tapos yung sa Kamitan Bridge, all vehicles, light and heavy natin, shiploading, makadaan na po sila kasi nilagyan nila ng approach bridge na yun. Oh, yes sir, yes sir. So, yan po kasi sir yung specific na area. Merong mga baha, merong mga repair na bridges. Ang dami ding nag-message sa akin, nag-text yung status ng ating kalsada kasi usually basta Thursday, yung mga ibang care natin from BARM, nag-uwi ng Del Norte, yung naman, iba, nag-uwi ng ipaan lang siya sa social media. Ang ating malalaking road is madaanan na po. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, inatasan naman ng Ministry of Public Works BARM ang lahat ng mga district engineering sa BARM na patuloy nilang i-monitor ang mga lugar na sakop ng mga ito upang matugunan ang mga suliranin dulot ng iba't ibang sakunang dumarating. Sinabi pa rin sa DXMY ni Engineer Panawan, Deputy Minister ng ahensya, na nagpapatuloy ang kanilang effort katuwang iba't ibang hanay ng pamahalaan upang agad na tumugon sa mga sakuna gaya ng kasalukuyang nararanasan ng pananalasa o pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng pagkasira ng mga infrastruktura at iba pa. Anya, mahalaga lang na maging alerto ang bawat LGU lalo't kailanman hindi alam kung anong oras at saang lugar tatama ang isang kalamidad. Sa kabila ng mga pananalasa ni Tropical Depression na Quiapo mga kasama, wala pa naman silang natatanggap na report sa kung may nasawi o nasaktan sa mga apektadong lugar sa Bangsamoro Autonomous Region. Unang radyo, unang balita. So yes po, bali kasi ang Bangsamoro government, lalong-lalo na ang ating mahal na Chief Minister, Abdul Rauf Mangkua, basta during this may mga bagyo kasi meron ding yung ang ating mga rinki po yung ngayon, may karating na bagyo. So dapat gabi, araw, ay ma-monitor natin itong mga major roads natin, national highway natin. So yun din, meron akong ipalabas sa ng District Engineering Office ng MPW is ma-monitor nila yung lahat ng area, lalong na ang mga bridges natin, main road at national highway. So sa ngayon sir, wala walang pag nabigay sila na sa amin report o information kasi sa ngayon ang gina-monitor lang namin itong national highway sa Matanog, sa may Nituan kasi meron ding nagdating sa akin na message ngayon lang na medyo din na doon yung mataas sa may bridge sa Nituan. So yun, meron ding doon yung mga sasakyan is na sila standby. Tapos yung sa Lanao del Sur naman wala namang doon stranded. So yun yung maganda dito is ang BARM government at ang MPW is lagi silang nakikipag-usap. Local government natin, DPW is nasinay ng gobyerno na magtulungan sa mga ganitong sitwasyon. Itong mga ganitong natural calamity po. Yun po. So, yun po yung gusto kong ikuan aron po sa lahat ating mga kababayan. So, andyan po yung ating show, andyan po ating social media. So, mas maganda po na if in case na maglabas ng bahay tapos for example, gusto magpunta ng mga karating lugar, monitor muna natin yung sitwasyon ng ating mga national road. Kasi mas maganda na sure na madaanan para hindi tayo ma-delay ating pupuntahan. Po yung dapat laging safety ang ating mga kababayan na Bangsamoro. If in case naman na maglabas sila kasi itong bagyo ngayon, minsan hindi natin ito mahulaan na bigla lang bumabaha. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5:20 na po ng umaga mga kasama, nagsagawa naman ang Bagumbayan Municipal Police Station ng programang Serbisyong Nararamdaman Hepe sa komunidad sa sitio Spur 1, Barangay Titulok ng Bagumbayan na Sultan Kudarat Province bilang bahagi naman ng pagpapatibay ng ugnayan ng kapulisan at ng komunidad. Nangunahan ni Police Major Ronaldin Pineda, Chief of Police ng bayan ang dialogo kasama ang mga residente at lokal na stakeholder upang talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa kapakanan, kapayapaan, kaayusan at mas pinalakas sa pagtutulungan sa komunidad. Ayon sa Police Regional Office 12 mga kasama, layunin na naturang programa na mapalalim ang tiwala ng publiko sa kapulisan at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng ligtas at ng mapayapang pamayanan. Unang radyo, unang balita. 5:21 ng umaga mga kasama, dinakip naman ng mga pulis ang isang driver matapos makumpiskahan ng tinatayang 650,000 pesos na halaga ng pinaginalang smuggled cigarettes sa isinagawang checkpoint operation sa Barangay Libo, Mlang sa North Cotabato. Ayon sa Police Regional Office 12, natuklasan sa inspeksyon ang 26 na karton ng pinaginalang smuggled cigarettes na nakatago sa isang cargo truck. Agad na inaresto ang driver na itinago ang pagkakakilanlan habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization Act o Modernization and Tariff Act. Patuloy ng mga pinaigting ng PRO 12 ang kampanya laban sa smuggling sa pamamagitan ng intelligence-driven operations at mas maigpit na checkpoint inspection upang mapigilan ang pagpasok at pagbiyahe ng mga iligal na produkto. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, agad din ay inaresto ng mga operatiba ng Tulunan Municipal Police Station sa isinagawang intelligence-driven manhunt operation sa Barangay Tuburan ng Tulunan, North Cotabato ang isang lalaking most wanted person. Ayon sa Police Regional Office 12, agad na ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatan ay sinailalim sa medical examination at kasalukuyang nasa kustodiya ng Tulunan MPS habang hinihintay ang kaukulang commitment order mula sa korte. Patuloy na mga pinaigting ng Pro 12 ang kanilang manhunt operation upang matunton at maaresto ang mga wanted na individual bilang bahagi ng kampanya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Soxargen Region. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama as of 5:23 ng umaga. Hinikayat naman ng MILF Ad Hoc Joint Action Group o AJAG ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na may nakabimbing aplikasyon para sa amnestia na agad na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa kinakailangang re-evaluation. Ayon sa MILF AJAG, ang panawagan ay para sa mga aplikanteng nakatira sa Special Geographic Area o SGA Farm, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur bilang bahagi ng proseso ng National Amnesty Commission na bago may pagpatuloy ang pagproseso sa kanilang mga aplikasyon. Pinayuhan naman ang mga kinaukulang aplikante na magtungo sa opisina ng MILF AJAG sa lalong madaling panahon upang sumailalim sa verifikasyon at makatanggap ng karagdagang gabay kaugnay sa kanilang amnesty application. Unang radyo, unang balita. 5:24 ng umaga mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Atin mo nang tunguin mga kasama ang linya ng mga kasamaang Radyoman Reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. Unahin naman natin ang linya ni Radyoman na Maestro Ray Bansao sapagkat binabanggit dito na 12 anyos na batang lalaki kritikal sa ospital matapos masangkot sa road accident sa bayan ng Datu Odin Sinsuat. Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao.
Ronda Presinto. Sa pangamutan ng isang 12 anyos na batang lalaki matapos itong masangkot sa road accident sa barangay Mumpung sa bayan ng Dato Ulin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Kinilala ang naturang biktima na si Ryan Angkupao, 12 anyos, residente ng barangay Awang sa nasabing bayan. Ayon sa impormasyong nakalap ng DXMY sa pangamutan, sinasabing pagsapit nito sa naturang lugar ay bigla na lang nawala ng balanse ang kanyang ama hanggang tuluyan itong samintang. Sa lakas ng impact nito ay nagtamo ito na matinding pinsala sa kanyang ulo, dahilan upang daliling isugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Sa ngayon ay nasa masilang kalagayan pa rin habang patuloy na inoobserbahan ng mga atinding pisisyan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Armen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, dagdag pa rin. Eto, tungoy natin mga kasama ang linya ni Radyoman Ebs Abang sapagkat binabanggit dito mga kasama ano'y bahagi ng Sinsuat Avenue. May pansamantala pong isasara mamayang hapon para sa takbo para sa lahat kaugnay pa rin ng araw ng Cotabato. Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. Radyoman Ebs. DXMY. RMN Report. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Cotabato City ngayong araw ng Sabado. Ayon sa City Transport and Traffic Management Center o CTTMC, katuwang ng Cotabato City Police Office, isasara ang porsyon ng Sinsuat Avenue mula Don Rufino Alonso Street Junction hanggang sa Sinsuat Avenue at SK Penatun Avenue sa harap ng Cotabato City Plaza Stage. Magsisimula ang pagsasara ng kalsada alas 3 ng hapon mamaya para sa paghahanda sa ng starting grid ng takbo para sa lahat 2026. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Cotabato. Ang aktual na takbo ay ngayong araw at magtatapos ito ng hapon mamaya. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga itinalagang alternatibong ruta at sundin ng mga tagubilin o payo ng CTTMC enforcers. Pakiusap pa rin ng CTTMC sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at makipag-cooperate para sa ligtas at maayos na pagdraos ng kaganapan. Kakasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Mamaya open kayo ito sa public. Maganda itong magandang sumabak dito mga kasama para kahit paano yan na nga merong ehersisyo yung mga kasama natin. Mga gustong sumama dyan, gustong makisali ay sali na mga kasama. Alaman po sigurong bayad. Dagdag pa rin na balita mga kasama. Ito, tungoy naman natin ang dinan ni Radyoman Daisy Mangod sapagkat binabanggit dito mga kasama. Mafar nagkaloob ng lupa at kabuhayan sa mga magsasaka, mangingisda at mga benepisyaryo ng reformang pansakahan sa Bangsamoro. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Namahagi ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa, makinarya at kagamitang pang-agrikultura at pangisdaan at tulong pangkabuhayan sa National Government Bangsamoro Government Convergence Program nitong July 22. Bahagi ito ng layunin ng MAFAR na mapabuti ang buhay ng mga magsasaka, mangingisda at mga benepisyaryo ng reformang pansakahan sa Bangsamoro. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., BARM Chief Minister
Abdurrauf Makakua, MAFAR Minister Abu Nawas Maslamama at Special Assistant to the President Antonio Lagdanayo Jr. ang ceremonial turnover ng mga susi at sertipiko sa mga kinatawan ng mga benepisyaryo sa 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Shongko, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Tumanggap ang kwalipikadong agrarian reform beneficiaries ng ARBs sa Special Geographic Area o SGA ng 4 na Certificates of Land Ownership Award o CLOAS at isang Emancipation Patent o EP na sumasaklaw sa 11,1,597 na ektaryang lupang pansakahan. Bahagi ito ng pagsisikap na tiyakin ang kanilang legal na pagmamayari ng lupa at isulong ang kaunlarang pangkanayunan at napapanatiling agrikultura sa Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang unang bukso ng balita mga kasama. Magandang morning muna sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning sa lahat ng mga commentator. Kaya Miss Emma Bunko, magandang umaga watching from Qatar. Kaya Asle Kudarat, magandang umaga rin po. Malalim daw ang tubig sa may Northern Kabuntalan. Ingat kayo dyan Kay Ibrahim Ali, magandang umaga rin from Mandaluyong, Manila. Kay ML Cortel, good morning to all. At Speed Andrea, musta po? Shoutout naman po ang mga pag-ali dyan po sa may Makasindig, Minsayap, North Cotabato na kailangan ang ayuda dahil sa baha. Nako, from Aman, Jordan mga kasama. Kay Rukaya Manguda, good morning din from Germany, Arabella. Kay Sete Navidad. Waalaikumsalam po, Mapia Mapita. Kay Aisa Aban sa Mamag, shoutout din sa taga Simway, Sisyor. Morning din mga kasama kay Agata Sulaiman, kay Dato Pike Benito. Good morning din, Mapimampita Bangsamoro watching from Tabiran 2, Maguindanao del Norte. Kay Naima Ali Kusain, magandang umaga rin Kay Danny Labrador, good morning. At kay Jezabel Sulaiman ng RH10, MBTC daw sa kanya. MBTC kay Ma'am Jezabel. Sa bayo nila merong baha. Kay Akman Inok, magandang umaga rin from Dato Din Sinsuat sa Tenorio ng Barangay Awang. Magandang umaga. Kay Fatima Utob Dola Ayob, good morning din. DXMY dito po sa may RH9 Cotabato City. Kaya Antibay Umul Kulsum Timbang Waya, waalaikumsalam po kay Dadatong Waya, good morning din from Purok Bayalabi ng Cotabato City. Stand by muna mga kasama at tayo po yung babalik makalipas ang ilang mga paalala. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, tuloy-tuloy lang ang pabuhos blowout ngayong tag-ulan. Abangan! Weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo. Kapag na oras mga kasama, 5:38 ng umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo, Unang Balita mga kasama. Yung umaga pong ito ng Sabado, ngayon po ay July 25, 2026. Kumusta sa mga basketball lover? Ano pong reaksyon ninyo? Pagkat nasa Philadelphia 76ers na pala yung isa sa pinaka, hindi isa kundi siya yung pinaka iniidolo ng masa, ang binansagang the king ng NBA, LeBron James mga kasama. Ano? As per kanina, ating gabi ito, 5 hours ago, pumirma na siya ng contract sa Philadelphia 76ers mga kasama. Ito makakasama ni LeBron James. Padaan lang natin si Jaylen Brown, Tyrese Maxey, at si Joel Embiid. Hindi ko kilala itong isa. Medyo mabata-bata pa. Itong, kumusta kaya si Paul George? Parang nandito rin si Paul George kasamang Sir Rick. Dagdag niya na rin yung pabulusok na player na si Paul George. Anyway, good morning mga kasama. Kay Merlin Sanchez Jeronimo, good morning din. Ma'am, kumusta ho? Kay Matwa Manguda, magandang umaga rin from Tanwil, Datudin Sinswat, at kay Agata Sulaiman, magandang umaga. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Bueno,
Sabay muna mga kasama sa detalye po ng ating mga balita. Ito, good news ito sapagkat the best flood control is to protect the remaining forest. Ito po ang sagot ni Maguindanao del Sur Board Member Forester Kahal Kedagalhaj sa kung paano masolusyonan ang bahang nararanasan sa anumang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region. Anya, bunga ito ng masyado ng kapabayahan di umano sa mga kagubatan sa iba't ibang lugar bunsod ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pamumutol ng mga kahoy at kawalan ng reforestation program. Naniniwala siya na kung mabibigyan ng mas komprehensibong information drive kalakip ng mandatoryong pagpapatigil sa pamumutol ng kahoy, ang mamayan at pagbibigay daan sa pagtatanim ng mga bagong puno ay maalpasan naman ang ganitong uri ng epekto ng climate change. Unang radyo, unang balita. Ang sagot, the best flood control is to protect the remaining forest. Yan ang sagot ko dyan. Dahil napabayaan na natin yung natamaan ng dating mga loggers. So, nung dati natin mga loggers, napabayaan na dahil wala nang logging operation dito sa autonomous region. So, nung napabayaan natin, wala nang nagtatanim dahil wala na yung logging operation. So, ngayon, sabi ko, the best flood control. Doon sa region, doon sa capital region o doon sa Luzon, pinag-usapan yung flood control. Pero dito sa atin, the best flood control is to protect the remaining forest within the autonomous region. Unang radyo, unang balita. Sa Maguindanao del Sur naman mga kasama, provincial government ay may mga ipinasang ordinances at codes na magiging batayan naman sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Ilan sa mga ito ang pagsasagawa ng nursery para sa publiko sa kaisasagawa ang reforestation. Ilan sa pinaka-suggestion ng mga opisyal ang pagtatanim ng kawayan na malaking tulong mano sa pagpipigil sa lumalaganap na tubig baha. Unang radyo, unang balita. Probinsya ng Maguindanao del Sur, nahin ko muna, meron kaming ordinance ngayon na lahat ng municipal level sa local government ay pwedeng magawa o tulungan namin sila magkakaroon ng nursery. Nursery establishment designs na kung wala kang tree, wala kang seedling, wala kang itatanim. Kailangan makaproduce muna na itatanim bago natin pag-usapan yung tree planting, bago natin pag-usapan yung reforestation, bago natin pag-usapan yung paano yung pagtatanim ng bamboo sa paligid ng mga river. So, meron na kami last month, meron kaming training dito, kasama rin itong Society of Philippine Foresters na nag-train sa 24 mendros sa Maguindanao del Sur about sa bamboo plantation at saka bamboo germination. Dahil ito ang nakikita doon sa Ligwasan Marsh kasi palaging nagabaha at ang pinaka-worst na nangyari sa Ligwasan Marsh kasi yung water tributaries doon, wala nang outlet dito sa atin. Ibig sabihin, ang outlet natin dito is only one sa 8 water tributaries. 8 ang water tributaries. From one is Ala River, Cabulnan River, Talayan River, Mau River. Susunod dito sa North Cotabato nang gagaling yung Maridagao River, yung Libungan River, at saka yung Simoy River. So lahat yan, dito nahuhulog, ang outlet is only 2. One is in Atamuntaka River, at saka dito sa Rio Grande de Mindanao. Yung Rio Grande de Mindanao, nag-silt na yan silt. So yung pagsasilt nila, ito naman yung water hyacinth. Mahina ang daloy ng water hyacinth dahil sa nagsisilt na yung mouth of the river. Ang mouth of the river, itong Maguindanao, Rio Grande de Mindanao. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, ikinatawa naman ng Society of Filipino Foresters Incorporated na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa ang report na manoy malaking oportunidad na mayroon ang buwan pagdating sa exporting ng mga produktong mula sa kalikasan. Sinabi ni SFFI National President Attorney Roberto Oliva na dapat lamang mano na itaas ang awareness ng publiko maging sa mga sangkot sa pamumutol ng kahoy upang mas maging malinaw bakit kailangang pangalagaan ang kalikasan at huwag nang abusuin pa. Dahil dito, inikayat niya ang mga lokal na pamahalaan sa bahan na magtatatag ng mga community forest kung saan maaaring magtanim, mag-ani at legal na mag-transport ng
mga itinanim na puno partikular sa mga species na mabilis tumubo. Sinabi rin ng opisyal na ang malawakang reforestation ay hindi lamang makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan kundi maaari ring maging pangmatagalang pinagkukunan o pagkukunan ng kahoy para sa bansa at kabuhayan ng mga komunidad. Unang radyo, unang balita. Na-identify niya ang pagkawala ng puno. Although may detected ko lang, talagang nawala na yung puno, nagkaroon pa ng mas malaking problema ng climate change. Mas malalakas pa yung mga bagyo ngayon. At binabati ko yung BARM dahil alam niyo po yung problema ng denudation, hindi lang naman dito sa BARM, sa buong Pilipinas. Pangalawa, we are now importing our wood requirements. Dati-dati nag-export tayo, ngayon nag-i-import na tayo ng kahoy. 60 to 70% of our wood requirements are now being imported. Pero ito pong BARM ay magkakaroon ng pag-asa sapagkat ayon po sa BARM Forestry Code, lahat ng mga local governments ay inaatasan na mag-establish ng communal forest. Na ang makikinabang dito ay ang BARM mismo. Medyo sa Manila, medyo mahirap pa eh. But because you are an autonomous region, ang mga local governments po ay inaatasan na magkaroon ng sariling communal forest where you can plant and cut, harvest, and transport. Ito pong bamboo ay isa lang sa mga species. Mabilis lang po yun dahil sa mga soil stabilization, yung malalapit sa pangpang, madali lang tumubo yan, tapos pag pinutol mo, tutubo ulit. Yeah. Pero sabi nga ni dating ARM, DNR Secretary, magkakaroon pa po ng malawakang pagpapaunlad ng tree planting, not only to say na para sa environment yan, kundi para talagang magamit. At sabi ko nga kanina sa sinabi ko, pagka ang BARM ay nakatanim ng let's say 200 to 300,000 hectares, baka yung kahoy nyo hindi lang para sa inyo, kundi para sa buong Pilipinas. Kaya binabati ko po yung ang BARM sa pagpupursige na mataniman ang kanilang mga kabuntukan. Yan po ay alam na alam ng MENRE, alam na alam ng DNR, marami po yan. And pwede rin po yan sa private lands. Pero ang sabi natin, pwede ba simple lang? Pag pinagtinanim ko, pwede ko rin harvestin. At siya pala, no? Ang sabi natin, dahil sa mga natural calamities na to, sabi nila, the best time to plant was 20 years ago. And the second best time is now. So, samantalahin na natin to. Unang radyo, unang balita. Ang kanilang pahayag mga kasama ay kasabay po ng matagumpay na isinagawang Directorate Council meeting kahapon ng Society of Filipino Foresters Incorporated na dinuluhan ng iba't ibang presidente mula sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Dito po sa Cotabato City. Unang radyo, unang balita. 5:48 na po ng umaga mga kasama, dagdag pa rin na balita. Nagdaos naman ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP ng General Assembly at Voters Education sa bayan nang nalilo sa Tawi-Tawi bilang bahagi ng paghahanda para sa kaunanahang Regional Parliamentary Election sa September 14, 2026. Dinuluhan ang aktibidad ng mga miyembro ng BIAF MNF, UBJP at iba pang taga-suporta ng naturang partido. Hinalakay din sa naturang programa ang kahalagahan ng parliamentary system at ang responsableng pakikilahok ng mga botante sa nanalapit na halalan. Samantala, ibinahagi rin ni UBJP Youth nominee Al-Hafiz Sulfi Abbas ang ilan sa kanyang mga prioridad sa mga kabataan at Bangsamoro habang hinikayat ang publiko na magparehistro at bumoto ng may sapat na kaalaman. Unang radyo, unang balita. Dito pa rin sa Cotabato City mga kasama, tumanggap naman ng Jamiat Cotabato and Institute of Technology Incorporated o JCIT ng 1,325,000 educational subsidy mula sa Cotabato City LGU sa isinagawang ceremonial turnover sa People's Palace Lobby nitong lungsod. Ang tulong pinansyal ay direktang mapapakinabangan ng 156 na college students ng paralan na residente ng Cotabato City. Sa pamumuno ni Jamiat President Asad Sindatok, tinanggap ni na Assistant Vice President for Academic Affairs by Halima Abang at BSIT Program Head by Shaira Mangulamas ang simbolikong cheque sa ngalan ng naturang institusyon. Ayon pa sa JCIT mga kasama, malaking tulong ang educational subsidy upang may pagpatuloy ang mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Samantala, nagpasalamat din ang institusyon ng Jamiat kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at sa buong pamahalang lungsod ng Cotabato sa patuloy na suporta para maging mas abot kamay ang edukasyon para
sa mga mag-aaral. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:50 ng umaga mga kasama, balikan natin ang linya ng mga kasamang Radyoman Reporto. Ito, linya ni Radyoman Ebs Abang sapagkat ang mga SSS member kasama sa benepisyaryo mano ng Uplift Program. Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. DXMY RMN Report. Magpapatupad ang Social Security System o SSS sa Cotabato ng bagong tulong pinansyal para sa mga low-income member nito sa ilalim ng Uplift Program na programa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa SSS Cotabato, tatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ng mga kwalipikadong membro nito mula July hanggang December 2026 na may kabuuang 12,000 sa loob ng 6 na buwan. Kabilang sa mga kwalipikado ang mga employed SSS member nito na nasa 2024 PSA CBMS list o may sahod na 20,000 pababa at may hulog naman noong 2025. Dapat din ay may naka-enroll ng disbursement account bago pa nag-April 30, 2026. Otomatikong ipapadala ang pera sa SSS account ng benepisyaryo at hindi na rin kailangan mag-apply kung saan. Isa lang kada sambahayan ang maaaring makatanggap at hindi kasama ang mga SSS pensioner. Pinapaalalahanan ng SSS ang publiko na hindi galing sa SSS funds ang pera sa Uplift. Pinapayuhan din na huwag maniwala sa mga peking link o manloloko. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebs Abang. Ayun na, good news yun na sa mga SSS member. Kaya masasabi ba nating paldo? Pwede. Inshallah. Lagyan natin ng inshallah. Sige. Ika nga ipuhon sa ibang term. Anyway, MP Boots Malang naman mga kasama, may apilahing gear sa nalalapit na campaign period ng first parliamentary election. Detalye naman mula kay Radyoman na Maestro Ray Bansao. DXMY RMN Report. Nanawagan si BK Member of Parliament Boots Malang sa kanyang mga taga-suporta na iwasan ang paninirang puri at magsalita ng pangataki sa kapwa kandidato habang napapalapit na ang campaign period para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ayon kay NP Malang, mahalagang mapanatili ang paggalang sa isa't isa upang maiwasan ang mga alitan o problema sa panahon ng halalan. Ipinahayag din niya ang kanyang pagtitiwala na pagkatapos ng eleksyon ay muling magkaisa at magkaayos ang lahat. Hinikayat din ni Malang ang kanyang mga taga-suporta na huwag katungan o palalain ang mga isyong may kaugnayan sa mga kandidatong kanilang sinusuportahan at sa halip ay pairalin ang mapayapa at responsableng paikilahok sa halalan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansao, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, mga dating rebelde naman at Maralita sa BARM kumanggap ng bagong buhay sa pagbisita ni PBBM. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report. 50 dating mandirigmang Moro at mga maralitang pamilya sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang tumanggap ng bagong bahay sa ilalim ng proyektong pabahay na nagkakahalaga ng 39 million pesos na ipinatayo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD. Pinili ng MHSD ang mga benepisyaryo sa isinagawang National Government Bangsamoro Government Convergence Program sa Camp Shongko sa Awang Datu o Dinsinsuat, Maguindanao del Norte noong Miyerkules. Personal na pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at MHSD Minister Zaide Ali ang ceremonial turnover ng mga sertipiko ng pagmamay-ari sa ilan sa mga benepisyaryo sa Convergence Program. Itinayo ang proyektong pabahay sa loob ng Camp Darapanan, ang dating pangunahing himpilan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na naging pamayanang pangkapayapaan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita.
Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. IFM News. IFM News. IFM News. Nacional. Detalye naman ang ating balitang nasyonal, bumulusok po sa pinakamababang antas ang piso kontra dolyar ngayong July 24. Matapos umabot sa 61.84 pesos sa kada US dollar. Ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito na ang pinakamahina sa kasaysayan ng piso. Mas mababa pa dating record na 61.75 pesos. Ang pabagsak ay dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa higit $100 kada bariles na nagpalala sa pangamba sa inflation at kalakalan. Ayon sa mga ekonomista mga kasama, posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan kung magpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon at mas mataas ang na demand para sa dolyar. Unang radyo, unang balita. Samantala, 3 grupo naman ang nabigyan ng akmang permit na para magsagawa ng kilos protesta at rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga ito mga kasama ay pare-parehong pinapayagan na makapagsagawa ng rally sa darating na Lunes, July 27, 2026, mga piyesta. O pangunahan nito ng progresibong grupo ng bayan na may rally permit mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring magsagawa ng rally ang naturang grupo sa harapan ng St. Peter Parish Church sa Commonwealth Avenue. Pangalawa naman ay ang grupo ng Better Brighter na may rally permit mula alas 7 o alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Unang radyo, unang balita. Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat. Mga kasama, nagbabala po ang mga namumuhunan sa posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin matapos muling sumirit ang presyo ng langis dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga report, nagdulot po ng pangamba sa pandaigdigang merkado ang muling paglala ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran at kabilang ang banta sa supply ng langis sa naturang rehiyon. Dahil dito, mas ang gasto sa pangungutang ng ilang bansa sa Europa. Habang inaasa naman ng mga trader ang posibleng mas maigpit na hakbang na gagawin ng European Central Bank laban sa inflation. Unang radyo, unang balita. Balitang Sports. Ito, Balitang Sports tayo mga kasama matapos po ang matinding espekulasyon sa kanyang susunod na destinasyon. Inanunsyo na nga ni NBA superstar LeBron James ang kanyang desisyong maglaro para sa Philadelphia 76ers. Ayon kay LeBron, hindi na pera o iba pang dahilan ang kanyang hinahabol. Ang nais lamang niya ay muling magsakripisyo, magtrabaho ng husto, makipagkompetensya at magkaroon ng isa pang pagkakataong manalo ng NBA Championship. Nagpasalamat din siya sa Los Angeles Lakers at ipinahayag ang walang hanggang pagmamahal sa Miami Heat at sinabing ang Northeast Ohio ay mananatiling kanyang tahanan. Isang bagong kabanata naman ang magsisimula para sa binangsagang The King ng NBA. Unang radyo, unang balita. 5:59 ng umaga mga kasama. Magandang morning sa lahat pa rin ng ating mga tagapakinig. Good morning kay Manisan Jezabel. Good morning din kay Datu Tin Calon from Barangay Pantar, Banisilan. Shoutout po sa kanyang ina na si paring pati si ama niya na si Ungko. Tuwing umaga nakikinig po sa radyo. Thank you Kay Samsudin Mama Sounda ng Ligawasan, SJ Bar, magandang umaga. At Tristan Nayat Gulay, good morning din. Kay Giyala o Gila Abo, good morning. Unang radyo ng Balita DXMY. At magandang umaga siyempre mga kasama kay Hasser Usman Eman na Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte sa Kamdarapanan. Kay Sumulod Osmania Sinsin, magandang umaga. Eksaktong alas 6 ng umaga mga kasama, tayo po ay magpapaalam na at susunod na ang programang Straight to the Point Saturday Edition. Sama sina Radyoman Sir Michael Suwan at Radyoman Ebs Abang.
antabayanan ha. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side, si Radyoman Sir Nathan Kilaton. At sa ating namang digital, si Radyoman Sir Eric Madamba Jr. Ako po, ang lingkod, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Armen. Magandang umaga at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.